So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong pinagkakalat ngayon yung SMNI na sinabi daw po ni Bato de la Rosa na pupunta si Marcel Soriano sa mismong hearing ng Senado. At alam naman po natin na yung hearing nga po ni Bato de la Rosa sa Senado po ay tungkol nga po sa PDEA leaks. Okay. So, ang sabi ngayon dito ng SMNI, actually wala na akong nakitang follow-up report nito eh. Ito lang eh. Ito lang. O so sabi dito, no? Yan. Sabi ng SMNI, just in. Okay? Senator Bato de la Rosa kinumpirma ang pagdalo ng aktres na si Marcel Soriano sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa issue ng paggamit umano nito ng ipinagbabawal na gamot. Okay. Totoo man to o hindi, para sa akin, mas maganda na pumunta na nga siya doon. Oo. Para sa akin. Oo. Pero mga streetwise. Actually, si Nima nagbigay sa akin ng content na to eh. Pero meron akong idadagdag dito. Okay? So ngayon mga kababayan, syempre ginawa ko, ni-research ko to. Okay? So bago natin puntahan yung research natin mga kababayan, tingnan muna natin yung mga comment ng mga utu-utong mga DDS. So ang mga DDS mga kababayan takot. Takot sila. Oh. So ngayon, ang sabi ng mga DDS, 'di ba? Ito i-deny niya 'yan. Magkasama sila, tinakot na 'yan. Ayan no. Akala ko ba ang gusto ng mga DDS humarap at magsalita si Marcel Soriano? Ngayon naman ang nabasa ko po sa karamihan po ng mga comment kasi alam naman po natin SMNI page 'yan eh. Ang karamihan po talaga ng nagko-comment diyan mga DDS talaga. So nung binabasa ko yung mga comment nila, takot sila. Kasi nga, ang ending naman daw nito ay i-deny. Diba? Siyempre, walang mangyayari sa hearing kasi i-deny lang. Diba? Bayad na yan, wala ka nang makukuha dyan, Bato. Wala ka nang makukuha dyan, Bato. Walang yan. Bakit kayo natatakot? Bakit kayo takot? Oh. So ngayon, mga ka-streetwise, actually, Diyos ko, dito ako natawa eh. Di ba alam naman po natin yung mismong dokumento ni Morales, di ba? So, teka, puntahan muna natin yung dokumento ni Morales. Meron ako niyan dito eh. Ito. Ito yung dokumento ni Morales eh. Yan. So, Rizal Building, Bongbong Marcos talaga nakalagay, no? Tapos at Bonget, Diyos ko. So, may Marcel Soriano ba dito? Wala naman ako nakita, no? Talagang at least Ito. Ang nakalagay lang pala dito, female cohorts. So, walang nakalagay pala dito na Marcel Soriano. Wala palang nakalagay sa dokumento. Tama, di ba? Kasi ito lang naman yung mga dokumento nakita ko eh. 3 lang eh. So, una ito, di ba, Bongbong Marcos, Bongit, some unidentified male and female cohorts. So, wala naman nakalagay na Marcel Soriano. Tapos yung isa, siguraduhin ko lang ito pala, showbiz personalities. Ito pala, a confidential informant personally appeared before this office and reported above-named showbiz and political personalities. Yan. So ngayon, kinonect nila na si Marcel Soriano daw po ito. So, ibig sabihin ng mga kababayan, wala namang nakalagay na pangalan ni Marcel Soriano yung dokumento. Okay. Ang problema kasi ni Morales, ni-name drop niya sa mismong hearing nga po ng Senate. Na-name drop niya nga po si Marcel Soriano. So ngayon, i-invite daw. Pero mga ka-streetwise, no, may nakita kasi akong balita dito. Meron akong nakitang balita dito. So ito, balita ito ng 2018. Ito eh, di ba? So Marcel Soriano, 12 pa timbog sa drug ops. Yan. So mga kababayan, 'di ba? Naalala ninyo yung sinabi po ni Lasso. 'Di ba? Yung sabi po ni Lasso, si Morales daw po ay isang congenital liar. Congenital liar. So magkaiba po yung
magkaiba po yung pathological liar sa congenital liar. Kasi yung yung pathological liar, ito po yung mga taong naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Yung congenital liar naman po, sila po yung mga taong pinanganak pa lang sinungaling na. So ngayon mga kababayan, yung kwento pala na yan, na nakalagay po sa mga dokumento pinakita natin, meron palang pinagmulan yan. Meron palang pinagmulan yan. Ito pala yun. Kasi tulad nga po na sinabi nga po ni Lasso, na ito nga pong pangalan nito, na ito nga pong si Morales ay congenital liar, at sabi naman po ni General Santiago, yung nakausap naman ni Nino Barsaga, magaling daw po talaga na magsinungaling yang si Morales. At ngayon, may lumabas na balita ng Maricel Soriano na sangkot sa droga. Ito. Actually, nung 2012 naman, ang kaso naman ni Maricel Soriano ng bugbog ng katulong. So, syempre, para mapaniwalaan po yung dokumentong na nilabas nga po ni Morales, kailangan niya ng isang pangalan na para magmukhang legit. At syempre, may nakita na nga po na sa balita ng Maricel Soriano. Okay. So ngayon, nung binasa ko tong balita na to, natawa ko. Kasi sabi dito, okay, kasi pag binasa mo yung pag binasa mo yung headline, walang ya, parang totoo nga, no? Kasi Maricel Soriano, nabalita na gumagamit, di ba? At connected pa si PBBM, di ba? Parang gano'n. Pero ang sabi naman dito, di ba? Manila, Philippines, nalambat ng mga otoridad ang 13 drug suspect, kabilang ang isang babaeng kapangalan ni Diamond Star Maricel Soriano sa isinagawang magkakahiwalay na anti-drug operation sa Quezon City na batid kahapon. Walang yan na yung kapangalan lang pala. Alam niyo mga kababayan kung bakit ko kinunik ito? Kasi kung talagang totoong congenital liar itong si Morales, gagawa yan ng kwento na isipin niya na makatotohanan. So nakita niya na merong article na Maricel Soriano, ay, ikunik ko nga to dito. Itong gagawin kong dokumento, ikukunik ko nga to dito. Walang yan na yan. So matibay po yung imagination po ni Morales para gumawa po ng isang peking dokumento. So, basahin pa ba natin to? Walang yan. So, sabi pa dito. So, kinilala ni QCPD Director Chief Superintendent Guillermo Eleazar Papalato, si Eleazar Papalato, no? Eleazar. Ang mga naarestong sina Maricel Soriano, di ba, ng Barangay Bagong Pag-asa, di ba? So, whatsoever. No, so, kapangalan lang pala. So tandaan nyo, may mga nakalagay din dito mga pangalan ng mga tao. So Maricel Soriano. Walang yaka ba to, ha? Sige, ha, siguraduhin mo, ha. Siguraduhin mong Maricel Soriano yung pupunta sa Senate, ha. Baka mamaya itong Maricel Soriano yung pumunta doon. Wala yan. Baka mamaya ito yung pumunta. So ngayon mga kababayan, kasi ito lang. 'Di ba? Tulad nga po ng pinakita ko kanina na invited daw si Maricel Soriano sa Senate hearing na mukha namang fake news kasi nga SMNA ang naglabas. Well, kung totoo 'yan, kung totoo man 'yan. Ang malinaw dito, takot po yung mga DDS. Takot sila na magdi-deny nga lang daw pala si Maricel Soriano. Yung Maricel Soriano, no, si Diamond Star, no. Oh. So paano 'yun ba to? Kapag sinabi ni Maricel Soriano na hindi ako 'yan. Di ba matara 'yun, di ba? Bato, di ba? Oh my God. Bato, hindi ako 'yan. Mag-isip ka ng maayos. Aaminin ba ni Bato na engot siya? Aaminin ba ni Bato na naniwala siya kay Morales na yung dokumento po peke? Di ba? Ayan eh. O, paano ngayon ba to? O ngayon, kinaladkad na ninyo yung pangalan ni Maricel Soriano. At saka, ba't kayo natatakot?
Bakit takot yung mga DDS? O ngayon kasi mga kababayan, ako naniniwala naman ako magdi-deny yan eh. Naniniwala naman ako eh. So kasi mga kababayan, kung mag-deny yan, eh kung hindi naman talaga totoo, edi magdi-deny talaga yan. O di ba? So hindi na po natin problema kung maniwala o hindi ang mga DDS. Ang importante dito, itong mga ginagawa ni Bato. At dapat panagutin din itong si Morales. Di ba? Ay nako. Maricel Soriano, walang yan. Yan so yan po no, so yan po sa 1,700 po nanonood. So ano masabi nyo nga po dito sa kapangalan ni Maricel Soriano at posible na ito nga po yung pinagkuwanan ni congenital liar na si Morales, diyan nga po sa dokumento niya na yan. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, especially po sa team replays. So thank you po no.